Nakarating kami sa garden at nadama ko ang malakas na hangin kaya napapikit ako. Sa dami kong nalaman kanina sumisikip ang dibdib ko pero ngayon medyo nakahinga na ako ng maluwag. Sa daming nangyari, nawala sa isip ko si Boris, ang taong mahal na mahal ko hanggang ngayon. Tumikim siya kaya kumalabog ng malakas ang puso ko. Anong pag-uusapan natin? Tanong ko sa kanya. About us. About us, para saan? Para sumbatan ako sa lahat ng ginawa ko. Handa na nga ba akong balikan ang nakaraan namin? Bakit mo ako iniwan noon, Erlinda? Bakit pa niya tinatanong yun? Hindi pa ba niya alam ang sagot ko dun? Talaga bang tinatanong mo sa akin yan ha, Boris? Pinunasan ko ang mga luha ko na sunod-sunod na namang tumulo. Hindi ko kasi maintindihan nawala lang ako tapos malalaman kung sinundan mo ako, at makukulong ka. Erlinda, hindi mo man lang hinintay ang paliwanag ko at basta-basta mo lang ako iniwan. Sa tingin mo anong gagawin ko kung malalaman kong masaya ang taong mahal ko sa iba? Alam mo ba kung gaano kasakit sa akin nang malaman kong niloko mo ako? Alam mo ba kung gaano ko inisip na hanggang doon na lang ako sa puso mo? Mahal kita pero kailangan kong magparaya para sa ikakasaya mo. Sana tinanong mo na lang ako, sana sinigawan mo na lang ako. Sana sinaktan mo na lang ako, hindi yung iniwan mo pa ako. Hindi ko yun magagawa sa'yo, Boris. Mahal kita kaya tiniis ko ang sakit. Pinili kong maging masaya sa harapan mo dahil ayokong alalahanin mo pa ako. Si Georgia ang pinili mo kaya mas pinili kong iwan ka sa kabila ng sakit ng nararamdaman ko. Erlinda, nangyari na ang nangyari, Boris. Hindi naman natin maibabalik pa ang nakaraan. Kailangan lang nating magtiwala na malalagpasan natin itong lahat. Nakangiti kong sambit sa kanya at napatalikod para takpan ang bibig ko at napaupo ako bigla at napahawak sa dibdib dahil hindi ko na kinakaya ang lahat. Akala ko kaya kong maging matapang sa harapan niya. Akala ko kaya kong maging matatag pero hindi dahil sa tuwing naalala ko ang mga nangyari mas lalo lang akong nasasaktan. Erlinda, hindi ba ako sapat, Boris? Hindi pa ba sapat ang pagmamahal ko sa'yo para hindi ako ang piliin mo? Hindi mo ba talaga ako kayang mahalin? Ang sakit-sakit, Boris. Akala ko kaya ko nang harapin ang lahat. Akala ko kaya ko nang maging matapang. Humagulgol na ako ng todo habang nakayakap siya sakin. Bakit ako na lang palagi ang walang alam? Si Arminda ang selfish din niya. Bakit hindi niya sinabi sakin ang lahat? Bakit mas pinili niyang lumaban ng mag-isa? Hinampas ko siya hanggang sa sunod-sunod na ang paghampas ko sa kanya na iniinda lang niya. Kambal kami, hindi ba? Bakit tinago niya sakin? Bakit mas pinili niyang mag-isa kaysa makasama ako? Ang daya-daya niya, ang daya-daya. Kasi ayaw niyang mapahamak ka. Ayaw niya dumating sa point na papiliin siya kaya ginawa niya ang lahat para maprotektahan siya. Ganun ka kamahal ni Arminda. Boris, pwede bang ilayo mo muna ako rito? Pwede bang magstay ka na muna sa tabi? Gusto ko na kasi munang magpahinga. Hinawakan niya ang mukha ko at hinalikan niya ako sa noo kaya napapikit na lang ako. Magpapahinga lang ako. Can I sleep now? Matutulog lang ako sandali dahil alam ko paggising ko panibagong laban na naman ang haharapin ko. Napangiti ako nang makita ko siyang masarap ang tulog ni Erlinda. Halatang halata sa kanya ang pagod. Hindi ko akalain na makakaya niya lahat ng pagsubok na malalagpasan niya ng mag-isa lang. Naalala ko yung huling araw nang makita ko si Erlinda, yung hinatid niya ako sa airport. Ayokong itago sa kanya ang lahat pero kinailangan dahil ayokong mag-isip siya ng masama tungkol sa amin ni Georgia. Akala niya siguro masayang-masaya ako nung pinuntahan ko si Georgia, pero hindi niya alam hindi si Georgia ang pinuntahan ko kung hindi ang anak naming dalawa. Tama si Erlinda. Nagkaroon muli kami ng connection ni Georgia bago man magdesisyon sila na may kasal kami ni Erlinda at aaminin ko may nangyari sa amin ni Georgia. Yun yung panahon na nagluluksa pa si Erlinda sa pagkamatay ng kakambal niya at hindi na kami muling nagkita pa ni Georgia. Akala ko magiging maayos na kapag pumayag akong magpakasal kay Erlinda na best friend ko noon. Pero bigla na lang akong kinontak ni Georgia nung kasal na kami ni Erlinda at sinabi niyang may anak kaming dalawa. Kaya kahit ayoko nang magkaroon ng connection kay Georgia, no choice ako kung hindi kausapin siya, para makilala ang sinasabi niyang anak naming dalawa. Nilihim ko lahat kay Erlinda yon pero hindi ko akalain na mahuhuli pala niya ang naiwang email ni Georgia sa laptop ko, at doon na nagumpisang magparaya si Erlinda para sa ikakasaya ko.
Ramdam ko na tila may nag-iba kay Erlinda nung hinatid niya ako sa airport na tila nagpapalam siya, pero hindi ko pinansin dahil baka stress lang siya kaya ganun ang pakiramdam ko sa kanya. Habang papunta ako ng Amerika, hindi ako mapakali dahil feeling ko may mangyayaring hindi maganda. Gusto kong balikan si Erlinda pero kung hindi ko ipagpapatuloy ito hindi kami magiging malaya ni Erlinda. Pagdating ko sa Amerika, hinanap ko kaagad kung saan nakatira si Georgia at ang sinasabi niyang anak namin. Nakarating ako sa lugar at nabigla ako nang makita kong may sinasaktang bata si Georgia. Hindi muna ako pumasok at tila pinapakinggan lahat ng pag-uusapan nila. Makinig ka Kobe, dadating ang asawa ko, ang daddy mo kaya umayos ka, maliwanag. Nilang na lang ako at kumatok na, babe, niyakap ako ni Georgia pero tinulak ko lang siya at nilingon ang anak namin, pero nagulantang ako nang hindi man lang ako nasabik na makita siya. Kumunat ang noo ko at tinitigan yung bata ng mabuti pero napansin ko parang nagiging kamukha siya ni Erlinda. Babe, this is Kobe, anak natin. Tumango naman ako kay Georgia at tinulak ko siya para makapasok sa loob. Hindi ako nagpunta rito para sa'yo, nandito ako para kay Kobe. Yun naman talaga ang pinuntahan ko rito, nagawa ko pang iwan ang asawa ko para lang sa anak ko. Lumipas ang mga araw na natili ako sa Amerika, balak ko sanang bumalik pero tinago ni Georgia ang passport ko pati ang phone ko kaya hindi ko matawagan si Erlinda. Georgia, yung phone ko, no, nandito ka kaya dapat kami ang unahin mo. Napapikit naman ako at tila nagtitimpi. Nandito ako para sa anak ko, hindi para sa'yo. Hindi siya nakinig at ayaw niya talaga ibigay sa'kin ang passport at phone ko, kaya nagtiis pa ako ng mga ilang araw, pero nakikiramdam ako sa paligid at feeling ko may taong nanonood sa'min mga ilang araw na. Babe, wala na tayong quality time, puro na lang si Kobe ang inaatupag mo. Wala ako sa mood Georgia, tigilan mo ako. Tinulak-tulak ko siya pero makulit siya at hinalikan pa ako na siyang kinairita ko. Pero nanlaki ang mga mata ko nang may makita kong tao sa likod ng puno at nakatingin dito. Nagulat pa ako nang pamilyar ang mata ang nakikita ko ngayon na alam kong imposibleng si Erlinda yon. Kapag hindi mo ako tinigilan Georgia, uuwi kami ni Kobe ng Pilipinas. At muli akong dumungaw sa bintana para tingnan ang taong yun, pero nawala na lang siya bigla. Kaya dali-dali akong bumaba at hoin ang kortina, at seryoso kong tiningnan ng taong nagulat pa na nakatingin ako sa kanya. Ilang sandali lang, natigilan ako nang makita ko yung taong nanunood samin kanina pa. Erlinda, napakurap ako ng akmang aalis na siya kaya tumakbo ako palabas ng bahay pero wala nang Erlinda akong naabutan. Hindi ako pwedeng magkamali, asawa ko ang nakita kong nakangiti at nakatayo sa punong kinatatayuan ko. Alam kong si Erlinda yon, yung buhok niya, yung lobby at mukha niya, kilalang kilala ko, kaya alam kong siya yon. Ilang araw akong binabagabag ng konsensya ko kasi alam na ni Erlinda na nagsisinungaling ako sa kanya. Gustong gusto ko na siyang kausapin pero ayaw pa rin talagang ibalik ni Georgia ang passport at phone ko, halos itaob ko na yung bahay para mahanap pero magaling talaga siyang magtago ng gamit. Daddy, gusto ko sana kayong makausap. Tumingin siya sa pintuan at nilock niya ito. May gusto ho akong aminin sa inyo, hindi po talaga ako anak ni Mommy Georgia, ang sabi niya na pulot lang daw niya ako sa basurahan, na kayo kong sambit niya sa akin na siyang kinagulat ko. What? Pinagpanggap niya lang po ako na anak niyo ho akong dalawa, huwag niyo ho sanang sabihin kay Mommy Georgia na umamin ako sa inyo baka saktan na naman niya ako. Kumuyam ang mga kamao ko nang makitang takot na takot si Kobe kay Georgia. Pina-DNA ko si Kobe at ako para kung totoo ba ang sinasabi niya. Humingi rin ako ng tulong sa kaibigan ko na makapag-DNA ng palihim. At negative ang resulta, tama nga ang pag-amin ni Kobe na hindi ko nga siya anak. Labis ang galit ko kay Georgia pero sinabihan ako ni Ronnie na wag ko munang ipapaalam kay Georgia ang lahat, dahil baka madamay ang bata, kaya pinagpatuloy namin ni Kobe na magpanggap na totoong mag-ama. Nakita ko pang may kausap si Georgia sa telepono na parang tuwang-tuwa, pero hindi ko pinansin at binaliwala ko lang. Tumagal pa ang ilang araw at naisipan ko nang bumalik ng Pilipinas dahil nag-aalala na rin ako kay Erlinda. Babalik ako sa Pilipinas. Ano, paano naman tayo? May asawa akong tao, Erlinda, hindi ako nagpunta rito para balikan ka, gusto ko lang makasama ang anak ko.
No, wala ka nang babalikan sa Pilipinas, what did you say? May iniabot siya sa aking sulat. Sulat yan from Philippines. Mukhang sulat ni Erlinda, nakasaad dyan na iniwan ka na niya at sumama sa ibang lalaki. Oh gosh, I thought she was innocent, malandi din pala siya. Hindi ganang tao ang asawa ko, Georgia. Nakagawa ako ng kasalanan sa kanya pero mahal ko siya, mas mahal ko siya kaysa sayo. Sinaman ko lang siya ng tingin at tinalikuran na para umakyat sa kwarto, pero sinilip ko pa siya dahil may kakaiba akong nararamdaman sa kanya. Nang makaakyat ako, binasa ko na muna ang sulat, at ganun na lang ang pagkakunot ng noo ko nang malaman kong hindi sulat kamay ni Erlinda ang nasa loob ng sulat, kaya tinapon ko ito sa basurahan, at may tinawagan akong tao ko sa Pilipinas para alamin kung nasan ang asawa ko, at nabalitaan ko na lang na nakakulong siya sa hindi malamang dahilan. Kaya agad-agad kong tinawagan ang kaibigan ko para alamin kung anong nangyari kay Erlinda. Wrong timing ka, Tomasio. Right timing ako, Henry. Anong right timing? Hating gabi ka nakipagkita sa akin, iisipin ng mga tao rito, Joe Wakita. Ano ang atin? May problema na naman. Nung nakaraan tungkol sa DNA, what about now? Nabalitaan mo ba ang nangyari kay Erlinda? No? Wait, may nangyari ba? Wala ka palang kwenta. Sana si Randall na lang ang tinawagan ko, mas advance pang mag-isip yun kaysa sayo. Woy, foul yun, mas matanda ako kay Randall, no? Walang iniisip yun kung hindi magpayaman ng magpayaman. I'm kidding, Luko. Ano nga, naging busy rin ako sa honeymoon namin ng asawa ko kaya wala akong balita sa Pilipinas. Si Erlinda ay nakulong, ano? Paano nangyari yun? Yun nga ang gusto kong malaman, I need your help. Tatawagan ko si Bernie kung nabalitaan niya ang nangyari. Tumango lang ako sa kanya, nakulong si Erlinda sa salang pagnanakaw sa Escudero at sa salang pagpatay sa kapatid niya. Yun ang sabi ni Bernie sakin, hindi na sila nakialam kasi malaking pamilya rin ang nagkakagulo. Biktima lang din si Erlinda sa lahat ng ito, kailangan mo nang bumalik sa Pilipinas, aalamin ko rin kung anong nangyayari, feeling ko na frame up si Erlinda. Gagamit na rin ako ng connection para malaman ang lahat. Salamat bro, yon na ang huling pag-uusap namin ni Timothy. Nagtagal pa ako sa Amerika para hindi makahalata si Georgia. Feeling ko din may tinatago siya sa akin, hinalugog ko ang buong kwarto niya para hanapin ang passport ko at yung phone ko, at natagpuan ko ito sa ilalim ng kama, kaya pala hindi ko siya mahanap-hanap dahil not-ape pala dito. Agad-agad akong bumalik sa kwarto ko para magpabook ng flight, pero natigilan ako nang tawagan ako ni Ronnie na nakikipagkita sa akin. Ano, may nalaman ka na ba? Handa ka na bang makinig sa sasabihin ko? Hindi na kayo mag-asawa ni Erlinda, what the hell? Sash, makinig ka muna bro, hindi mo ba na-receive ang annulment paper na pinaasikaso ni Erlinda? Hindi, so, si Georgia pala ang naka-receive. Now I know, makinig ka, bantayan mo ng mabuti si Georgia. Kasi siya ang pumirma sa annulment paper niyo ni Erlinda kaya napawalang bisa agad ang kasal niyo. Kailangan mo munang manatili rito kahit ilang araw, para hindi makahalata si Georgia na alam mo na ang lahat, may isang tao siyang kakampi para maisagawa ang lahat ng ito. Do you know Senet Escudero, right? Siya ang ina ni Georgia. She was not Senet Escudero. Because she was real Senet Minares, hindi sila tunay na kasal ni Mr. Escudero. Si Georgia at si Senet ang may pakana ng lahat. Ang pagkaka-frame up kay Erlinda, hindi pa natin alam kung ano pa ang susunod nilang hakbang na gagawin kay Erlinda. So, pinaikot-ikot lang nila kami para maisagawa ang plano nila. Nang malaman ko ang lahat, gusto kong saktan si Georgia sa tuwing nakikita ko siya. Pero tama si Ronnie na mas mabuting hindi makahalata si Georgia sa magiging plano ko. Umabot ako ng taon sa Amerika bago ko naisip ang tumakas pa uwi ng Pilipinas para makausap si Papa, ang papa ni Erlinda para alamin ang lahat-lahat kung bakit tila wala siyang ginagawa. Nakapag-usap kami at inamin niya sa akin na plano niya yun para mahuli si Senet sa sariling lungga. Sumali ako sa plano ni Papa kahit si Drake, hindi alam yung plano ni Papa para kay Erlinda. Nakausap ko rin si Mayora kung ano ang mga susunod na hakbang para sa huli wala nang masasaktan. Pero nagkamali ako dahil pati anak ko nadamay na sa gulong ito. Erlinda, I'm sorry dahil wala ako nung mga panahong kailangan mo ako, bulong ko sa kanya at hinalikan ko siya sa noo. Pagbabayarin natin sila,
magbabayad na ang dapat magbayad. Nagising ako na parang may humahaplos sa buhok ko kaya napabalikwas ako ng bangon, pero napatigil rin ako dahil sa pamilyar na paligid at sa taong katabi ko. Boris, bakit nandito ako sa bahay ni Boris? Anong ginagawa ko dito? Baka hinahanap na ako ng mga anak ko. Natatarantang saad ko sa kanya at tumayo pero hinila niya ako paupo ulit. Okay lang sila, nandun naman si Tintay para magbantay, magpahinga ka na muna. Pasensya ka na baka makita tayo ng asawa mo, kahit nakahinga na ako ng maluwag dahil nailabas ko na rin lahat ng saloobin ko, hindi pa rin tamang nandito ako sa bahay niya at ni Georgia. Nasa harap ko na ang asawa ko, anong ibig niyang sabihin? Hindi ba si Georgia na ang asawa niya? Kahit malaki ang kasalanan sa amin ni Georgia, hindi pa rin siya dapat magtaksil. Dahil si Georgia na ang asawa niya at ako, isa na lang alaala para sa kanya. Hindi na tayo mga bata Boris, hindi mo na rin ako asawa, tama na Boris, huwag mo na akong paasahin pa dahil tanggap ko na hindi talaga tayo para sa isa't isa, masaya na rin ako dahil sa wakas, nasabi ko na rin sa iyo ang gusto kong sabihin, hindi mo na rin ako kailangan. Natigilan ako nang bigla niya akong sili ng halik at nanigas lang ako sa kinatatayuan ko. Boris, hindi na ako nakapagsalita dahil siniil na naman niya ako ng halik. Parang nawala sa puso ko ang lahat ng pangamba na parang walang mangyayaring panganib dahil kasama ko siya, kasama ko muli ang taong mahal ko. Kahit anong galit ko hindi ibig sabihin nun mawawala na ang pagmamahal ko sa kanya, siya pa rin ang lalaking minahal at minamahal ko mula noon hanggang ngayon. Iba-iba ang ibig sabihin ng pagmamahal, may martir, may desperada na kahit ano gagawin para lang makuha ang taong mahal nito kahit makasakit ka pa. Meron namang unconditional love at meron ding one-sided love. Pero sa kaso namin ni Boris, ramdam kong mahal namin ang isa't isa pero may mga bagay lang talaga na kailangan protektahan para hindi mapahamak. Kahit sa paglipas ng panahon, siya pa rin ang taong mamahalin ko habang buhay. Mahal na mahal pa rin kita Boris na kahit ilang taon na ang lumipas, ikaw pa rin ang lalaki na mamahalin ko pero mali ito. Anong mali dito Erlinda? Walang mali sa ginawa natin. Mahal kita at mahal mo rin ako, what's wrong with that? Dahil may asawa ka na Boris baka nakakalimutan mong hindi na ako ang asawa mo, iba na ang buhay natin. Boris, intindihin mo naman ako please, mahal na mahal kita. Maniwala ka pero maling-mali ito, sorry. Gusto ko lang mabuhay ng mapayapa kasama ang mga anak natin, ayoko na ng gulo, gusto ko nang matapos ang lahat ng ito dahil konting-konti na lang sisuko na ako. Ako rin gusto ko nang makasama kayo, kaya makinig ka sa sasabihin ko. Mahal na mahal kita Erlinda, mahal na mahal kita kaya pinuprotektahan kita, kayo ng mga anak natin, hindi ako papayag na mapahamak kayo. Pinili kong hindi ka balikan para matuloy ang plano at mahuli ang mga salarin. Ano bang sinasabi niya? Plano? Anong plano? Ang plano namin para mapalabas ang tunay na salarin, yung pagkakulong mo, planado yun. Plinano yun ng papa mo para mailayo ka sa kapahamakan, yun ang tanging niyang naisip para hindi isipin nung kalaban na may kakampi ka. Plano ni papa, anong ibig sabihin nun? Paanong? Plano ang pagkakakulong ko? Alam niyo ba kung gaano ako nahirapan sa loob habang buntis ako? Tiniis ko ang pagod para lang sa mga anak ko tapos sasabihin yung plano yon. Alam niya kung gaano ako nahirapan sa loob ng kulungan, mamatay-matay ako sa loob tapos sasabihin nila para sa kapakanan ko. Ano pa ang dapat kong malaman? I know pero please makinig ka sa mga sasabihin nila. Ito na siguro ang panahon para malaman ang lahat at kung sino ka ba talaga. Hindi ko na alam kung paano ako makikinig sa kanila, pinaglalaroan nila ang buhay ko. Tahimik lang kami habang tinatahak namin ang ospital, hindi ko alam kung kakabahan ba ako o ano. Masyado nang marami ang mga pinagdaanan ko kaya hindi ko alam kung kakayanin ko pa ba ang mga revelation na malalaman ko. Tatandaan mo, minahal at minamahal pa rin kita, kung ano man ang mangyari, huwag mong papabayaan ang mga anak natin. May mangyayari ba sa amin? Huwag naman sana, ayokong pati siya ay mapahamak. Tama, kakayanin ko. Bago pa kami makapunta sa harapan ng ospital, humarang na agad sa amin si Georgia na hindi kaaya-aya ang itsura. Nagawa mo pang landiin ang asawa ko, magbabayad ka.
Sinugod niya ako pero hamarang si Boris sa harapan ko. Georgia, galit na sambit ni Boris habang pinipigilan si Georgia na lumapit sa akin. Let me go hon, pagbabayarin ko itong babaeng ito sa panglalandi niya sayo. Wala na kayo ni Boris, niloko mo siya at pinagpalit, hindi ba? Kaya wala kang karapatan para landiin siya. Ano ba Georgia, stop acting like a brat, hindi tayo totoong kasal, kaya hindi kita asawa, what? No, this is not true, ako ang asawa mo, right? Nagpakasal tayo. Hindi ba? Mauna ka na Erlinda sa taas naghihintay na sila papa sayo. May pag-uusapan pa kami, pati ba naman yun, plan ado nila? Ano pa ba ang dapat kong malaman? May magbabago ba sa buhay ko? Arminda.